Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay second Sunday of the month at malapit na po ang Christmas at magpapalit taon na naman. And again, dagdag na naman na puting buhok para sa aming mga senior. At sa mga magsisenior naman ay malapit na kayo mag-alala. Puputi rin po ang inyong mga buhok. At sa ating pong patuloy na pananambahan, tayo po naman po dadako sa isa po namang pagpuna. Pagpuna sa mga kababayan po natin at sa iba pang mga tao tungkol po sa kanila pong paniniwala sa ating pong may kapal. At ang ating pong pag-uusapan sa umaga po ito ay tungkol po sa isang tanong. Bakit po may mga tao na ayaw po nilang tagapin si Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas? Ayaw nilang kilalanin for whatever reason. So marami pong kadahilanan kung bakit marami pong tao ang ayaw kumilala sa Kanya. At kukuha po lamang tayo ng 4 na dahilan kung bakit po ayaw po nilang magpasakop. Ayaw po nilang kilalanin ng ating pong Panginoong Hesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. So, ang gagawin po natin ay tayo po dadako sa isa pong pagpuna at pagtingin doon sa mga kailangan bakit ayaw po nilang kumilala, ayaw nilang tanggapin si Jesus bilang kanilang tanging Panginoon at tagapagligtas. Ngunit bagong lahat, tayo muna po ay sandaling manalangin. Ang ating pong panalangin ay muli pagbigay galang po sa ating pong Panginoon at pagkilala sa Kanya bilang siya po naming tanging Diyos at tagapagligtas. Our Father in Heaven, we pause to thank you for your love for us. At nagkapasalamat kayo, Panginoon, sa iyong pagmamahal na pinagkaloob po sa amin sa magitan po ng inyong bugtong anak na siya po namang tumubo sa amin pong kasalanan. O labit, Panginoon, doon po sa krus ng Kalbaryo. We are not in a position, Panginoon, to repay you for what you have done for us and the ultimate sacrifice of giving up your Son to save us all. Panginoon, help us then, Lord, to come to understanding that we'll may be able to react and behave for such highest love and benevolence incomparable to no one, either before, now, or in the future. Tunay nga po, Panginoon, na ang inyong pong pagmamahal ay wala pong sukat at walang sino man, Panginoon, na makakapantay sa inyong pong pagmamahal po sa amin. Panginoon, linisin niyo po ang aming kaisipan sa mga doubts and unrighteousness, Panginoon, na maging dahilan upang kami, Panginoon, na hindi makaunawa, maka-follow up, Panginoon, sa mga inyong mga salita na ipapahayag po sa umaga pong ito, Panginoon. We humbly submit ourselves to you, to lead us, to guide us, and to protect us and help us to strengthen and maintain our faith in you. Take your footstool this morning and your rightful place in this congregation. Our prayers in the mighty name of Jesus, our Lord and our Savior. Amen and amen. So, the question is, why do people reject Jesus as their Lord and as their Savior? Bakit nga ba? Ano ba ang kadahilanan? So marami pong kadahilanan, but then again, tingnan po natin ang ilan, ang 4 po ang ating pong titingnan. At ang mga kadahilanan ay maaari pong, it could be for their personal reason, or it could be coming from somewhere else. So tingnan mo natin. So 4 reasons why do people reject Jesus as their Lord and their Savior. Siguro sa ating pong unang pananaw, maisip po natin na ito po'y kagagawan po ng kaaway. Ang kalaban po natin is very cunning. Siya nga po ay talaga pong maraming ginagawang pamamaraan. He is now in a hurry para ang mga tao ma-deceive at mapawalay po sa ating pong Panginoon. At ang tawag po natin dito is, ang ating pong kalaban is a master of deception. At magaling po siya manloko, magaling manlilang. At kung kaya nga po, napakadaming tao ngayon ang nalilinglang. At ang akala nila na ang tanging daan patungo sa kaligtasan, sa kayusan,
ay walang iba kundi yung kanilang mga personal, yung kanilang mga pangsariling pag-uunawa. So, tingnan po natin dito ang mga kadahilanan. Ang una, why some people reject Jesus Christ as the Lord and Savior? Some people do not think they need a Savior. Ayaw po nilang maniwala na kailangan nila ng kaligtasan. Maybe for what? Maring sila nga po ay malakas ang katawan, may pera po sila, they are in a position, so there's no need. I'm good, sabi niya. Ako'y gumagawa ng mabuti, ako'y tumutulong sa church, nagbibigay ako ng ikapo, ako nga po ay nagpapagawa pa ng simbahan, ako nga po ay nagdo-donate sa mga charities and all of that. Ako'y tumutulong sa aking kapwa and all of that. So, I am good. Sabi niya, I am good. So, I do not need anymore a Savior. Hindi nyo kailangan ng Jesus nyo. Ang Jesus nyo, doon na lang niya sa inyong simbahan. But I do not need that anymore. So, they have their own reasons bakit po nila ginagawa ito. Now, these people consider themselves to be basically good. Akala sa kanilang sarili sila ay good basically. And do not realize that they, like all people, are sinners who cannot come to God on their own terms. So, kahit na sabihin po natin na tayo magaling, matalino, no? We cannot come to God on our own terms. We cannot do it on our own. Sapagkat ang kaligtasan po natin, ayon po sa isa pong mga aral, si R.C. Sproul, sabi niya, ang mga elect po ay pinili na ng Panginoon from the very start. At alam niya kung sino yung kanya at ilalapit niya ito papunta sa ating pong Panginoong Hesus. But then again, ito pong sinasabi ni R.C. Sproul po ito, ay meron din pong mga contradiction na sinasabi. Na kasi sinabi nga ng Panginoon, for God so loved the world, meaning pati na yung mga makasalanan, mahal niya, pati na may ambilip, ay kanya pong minamahal. Pero sa ating pong pag-aaral ito mga kapatid, titinan po natin na tayo nga po, ang the elect, ang pinili ng Diyos, from the very start, pinili na po tayo para po tayo lumapit at humingi po ng tawad sa ating pong Panginoong Hesus. Now, we cannot come to God on our own terms. We cannot. Hindi po sa ating pong sariling pamamaraan, I will do this, I will do that. No. It is only coming from God. Kung kaya nga po, ang sabi po ng ating pong Panginoon Hesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So sila ang tanging daan, wala nang iba. Huwag ka maghanap ng iba pang daanan sapagkat sila ang tanging daanan eh. Kaya nga dito sa puntong ito mga kapatid, nandito pumapasok po ang deception ng kalaban po natin. Ang deception na mayroong pang ibang daan, liban dito sa ating pong Panginoong Hesus. At dito nga po tayo mag-ingat at tayo pong mga Kristiyano, minanduhan po tayo na tayo nga po ay mangaral din po. After learning from what we have discussed today, matapos tayo makinig sa ating pong pag-aaral sa umaga pang ito, it is our responsibility likewise to share this gospel to other people. Ang kaligtasan po may pahayag po natin sa mga kababayan po natin, starting with our family. So, ang sinasabi po na those who reject Jesus Christ will not be able to stand before God and successfully plead their own case on their own merits. So, kung tayo nga po at the end of the day ay haharap sa ating pong Panginoong Hesus at sa ating pong pagharap sa Kanya, sino bang ating magiging abogado? Pagharap po natin sa judgment seat, walang iba kundi ang abogado po natin, walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesus. It's not us. Ang abogado po natin, walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesus mismo. Doon po sa judgment seat, siya po ang tatayo, siya po ang abogado po natin. Nailinis ko na ang kasalanan ng taong yan. On the cross. Past, present, and future sins, nilinis ko na sa Kanya. So tayo pong lahat mga kapatid, tayo pong mga tumanggap sa Kanya, nagsisi sa ating kasalanan, then our sins are forgiven. Past, present, and future. At kung titignan po natin muli, ang sabi po doon sa John 3:16, God has provided for our salvation in His Son. Sa Kanyang anak lang, wala nang ibang ibinigay na pangalan na magliligtas kundi sa ating pong Panginoong Hesus lang. At ang forgiveness is found exclusively. Ibig sabihin sa Kanya lang, wala nang iba ang pwede makapagpatawad. Ibinigay na po ang kapangyarihan sa ating pong Panginoong Hesus. And therefore, huwag na tayo maghanap pa
ng ibang kapamaraanan para tayo mapatawad sa ating pong kasalanan. Ang Diyos ang nag-provide po ng pamamaraan for our salvation in His Son. Ang Diyos ang nag-provide po ng salvation po natin sa Kanya pong abugtong na anak. Kaya nga ang ating Panginoong Hesus po lamang ang tanging daan at wala ng iba. And there is that forgiveness in Him alone. Sa Kanya lang po ang kapatawaran. At huwag na po tayong maghanap pa ng ibang pamamaraan para mapatawad o pinapatawad ka ng Panginoon, ganitong dasalin mo, ganitong gawin mo. No, wala na pong ganon. At ngayon nga po ang deception na binibigay po ng ating pong kalaban. Pinapadang ka sa ibang pamamaraan para sa iyong kaligtasan. So, kumbaga po, nagkakaroon na po ng distortion yung righteousness na dapat na maibigay po para po sa ating pong Panginoon. At to reject the only Savior, pag tayo nga po ay hindi tumanggap sa ating pong Panginoong Hesus, wala na pong pamamaraan for our salvation. To reject the only Savior is to be left with no means of salvation at all. Wala na pong pamamaraan, sapagkat siya nga lang po ang tanging kaparaanan para tayo ay magkaroon po ng kaligtasan. To reject the only pardon is obviously unpardonable. Nandun na po ang kapatawaran natin sa ating pong Panginoong Hesus. And therefore, pag yan nga po ay nireject mo, wala na nga po. That is unpardonable. Hindi ka na po mapatawad if you reject Him as your Lord and as your Savior. And people does not realize this. Nakala nila meron pa silang pagkakataon to come into God. Saka na lang ako kikilala sa ating pong Panginoong Hesus. Not now. Not at this time. Sa ngayon, wala pang panahon sa puso ko ang Panginoong Hesus. Wala pa. Because I have so much. I am well off. I am well to do. I have everything that I need. I do not need your Jesus right now. And if we go back to history, makikita po natin na si Marilyn Monroe, when siya nga po ay nilapitan ni Billy Graham, at sinabi sa kanya ni Billy Graham, I came here because I am here to share to you Jesus. Anong sabi ni Marilyn Monroe? I do not need your Jesus. I do not need your Jesus. So what happened to Marilyn Monroe? Marilyn Monroe is the most beautiful girl in Hollywood at the time. Pinag-andami niya po mga pelikula. Ang mga nagiging co-actor niya doon ay mga tanyag na mga pangalan. At one morning, she was found dead in her bedroom. At kung anong ganda niya, sa harapan ng kamera, at nung nakita yung kanyang katawan, nung siya nasa kanyang higaan, ay hindi na po ganun ang ganda niya. Kung kaya nga po, to reject Jesus Christ, ito nga po ay meron pong magiging bunga na siya nga po naman ang matatawag po nating unpardonable sin. Ayaw maniwala nila sa Diyos. Ang sabi po naman ng Beatles, ay, ang Diyos niyong sinasabi, mas well-known pa kami sa inyong Diyos ang sinasabi. Sa inyong Hesus, mas marami pang nagpupunta sa aming mga concert kisa sa inyong Diyos na si Hesus. So what happened to them? Nawala po ang Beatles at ang isa po nga doon ay namatay. At ang pumatay ay ang isa po nilang mga admirer. So, history will tell us likewise na ang sino man tumanggi sa ating pong Panginoong Hesus, ay nagkakaroon po ng hindi magandang mangyayari para po sa kanila. At tayo nga po at this time ay binigyan po ng accountability ng Panginoon na ipangaral po natin ang gospel sa mga taong yan upang sila po'y makadinig, sila po'y makapagsisi sa kanilang kasalanan at tanggapin nila si Jesus bilang kanilang tanging Panginoon at tagapagligtas. And that is, to reject the only pardon is obviously unpardonable. Hindi ka na po mapapatawad dyan. At ang sabi po doon sa isa pong verse, ang sabi po roon, and behold, the man came to him saying, Teacher, what good deed must I do to have eternal life? Ito na po ay palagi po nating napapakinggan. At why do you ask me about what is good? There is only one who is good.
if you would enter life, keep the commandments. So itong taong ito nagtatanong, ano bang gagawin ko para magkaroon ng buhay na walang hanggang? At sinabi niya, why do you ask me about what is good? Ano ba yung good na sinasabi mo? There is only one who is good. If you would enter life, keep the commandments. And he said to him, which one? And Jesus said, you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness, honor your father and mother, and you shall love your neighbor as you love yourself. So itong lahat na ito nga po ay kanya pong ginawa. Ayon po sa next verse, ang sabi po ng young man, all of this I have kept. What do I still lack? Ano pang kulang sa akin? Ako'y mabuting tao. Ginawa ko na lahat yung sinasabi mo. But Jesus said to him, ang sabi ng Panginoon Jesus, if you would be perfect, go sell what you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come and follow me. Come and follow me. Yung pong utos ng ating pong Panginoon. Pero anong nangyari sa taong ito? When the young man heard this, he went away sorrowful, for he had great possessions. So, siya nga po ay nagkaroon po ng pag-anilangan sapagkat napakarami po niyang pinanghahawakang possessions, earthly possessions. So, hindi po ma-describe dito kung gaano kayaman ng taong ito, pero maliwanag po na siya nga po ay mayaman. At ito pong lahat ng itong sinasabi ng Panginoon, ginawa na niya po. Except, if you would be perfect, go sell what you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come and follow me. Ito hindi niya po ginawa. Now, ano pong nangyari after this? Ang maliwanag po rito mga kapatid ay ang tao pong ito, ang kanya pong self-righteousness ang nangingibabaw. Yung kanya pong gustong marinig ay hindi niya po nadinig. No, he was looking for something that is coming from Jesus na hindi niya nadinig. Na ang kanyang righteousness ang mangingibabaw dito. Pero ano pong sabi ng ating pong Panginoon Jesus? Jesus was perfectly diagnosed. The man's lack, his attachment to his wealth, the man's great wealth has become an idol in his life. So nakita ng ating pong Panginoon Jesus ang kakulangan, yung sinasabi niyang lack. His attachment to his wealth, ito nga po ang kanyang attachment. Nakatali po siya sa kanyang kayamanan, sapagkat akala niya ang kayamanan sa nadala-dala niya ang siyang magbibigay sa kanya ng tunay na kaligayahan, ng tunay na contentment. Ito po yung kanyang nakikita. Pero ang sabi po ng Jesus, this man's great wealth has become an idol in his life. So naging idol niya na ito, ibig sabihin, mas mataas yung kayamanan niya kaysa sa ating pong Panginoong Hesus. At ang sabi po natin sa ating pong pag-aral, wala nang higit pa sa ating pong Panginoong Hesus. Yan ang pinakamataas sa lahat. No other name can be higher than our Lord and Savior Jesus Christ. Pero ang tao pong ito ay mas mataas sa kanyang pananaw ang kanyang kayamanan. Kung kaya nga po hindi niya po matalikuran, ito pong kanyang kayamanang ito. Kaya nga po yung sinasabi niya, anong good deed ang pwede kong gawin? Yun na po ang sinabi ng Panginoong Hesus, come and follow me. Come and follow me. Para po sa ating mga kapatid, as we put this into our own perspective, sumunod lang po tayo sa ating pong Panginoon. At huwag na po tayong magdili-dali kung ano ang inutos po ng Panginoon sa atin, gawin po natin because we are accountable to Him. Sa pag-share po ng magandang balita, the gospel sa ating pong pamilya at sa ating pong mga kababayan. Now, ang sabi po rito nung taong pong ito, he claimed to have kept all the commandments, but in reality, he could not even keep the first one, and that is to have no other gods before the Lord. Ano po ang sabi noon ng ating Ten Commandments? Thou shalt have no other gods before me. Siya lang ang tanging nating Diyos at wala na pong iba. So how can he? How can he? Samantalang ang first of the commandments ay hindi niya nasunod. Na huwag ka nang magkaroon ng ibang Diyos before the Lord. So liba sa ating pong Panginoong Hesus, mas mataas doon yung kanyang kayamanan at yun ang kanyang idol. Yun ang tatawag nating idolatry.
by putting somebody above Jesus Christ. Kung kaya nga po maliwanag na yun nga po ay tunay na idolatrous activity. Mas mataas ang pananaw niya sa kanyang kayamanan, sa kanyang possession, kaysa sa ating pong Panginoong Hesus. Now, maunawaan po natin mga kapatid that salvation is not based on our goodness. It's not based on our goodness, but on Jesus' goodness alone. In our next slide, kapatid. If we confess with our mouth that Jesus is Lord and believe in our hearts that God raised Him from the dead, we will be saved. So it's not on our goodness, mga kapatid, but on Jesus' goodness. Ang ating pong kaligtasan na hindi po mangyayari sa ating pong sariling kapamaraanan, kundi ayon po sa kapamaraanan ng ating pong Panginoon. It's not on our goodness, but on the goodness of our Lord and Savior, Jesus Christ. And that is if we confess with our mouth that Jesus is Lord and believe in our hearts that God raised Him from the dead, we will be saved. Ito nga po ang kaligtasan na pinagkakaloob sa atin ng ating pong. There is repentance here, ang pagsisihi sa ating kasalanan, ang pagtanggap sa Kanya bilang ating tanging Panginoon, tagapagligtas. At ito ang ating pong kaligtasan. This salvation in Christ is a precious gift. Ito po ay regalo po sa atin ng ating pong Panginoon. Like all true gifts, it is unearned. Ito pong binibigay sa atin po ng ating pong Panginoon na kaligtasan ay hindi po kagaya po ng ibang mga regalo na pinagkakalob sa atin because this is unearned. We do not deserve to be saved because we are sinners. All of us have sinned and fall short of the glory of God. At ang bunga ng ating pong kasalanan ay kamatayan. Kamatayan po mga kapatid. Kung kaya nga po wala po tayo dapat ipagmalaki sa ating Panginoon that we can be saved on our own effort and on our ways, then we cannot do that. Ang mensahe po mga kapatid ng gospel na ating pong isinishare sa ating pong mga kababayan, sa ating pong mga kamag-anak, the message of the gospel is that we can never be good enough to get to heaven. Hindi po tayo pwede makaakyat sa langit on our own efforts, on our own means. And we must recognize that we are sinners who fall short of God's glory, and we must obey the command to repent of our sins and place our faith and trust in Jesus Christ. So there is that instruction to obey the command. So there is that commandment to obey. So sumunod po tayo. Huwag po nating ibaliwalain ang mga bagay pong ito. We have to obey Him na hindi po tayo maligaw. At ang Kanyang utos ay maliwanag to repent. Dapat po tayo magsisi sa ating pong kasalanan. Yes, mayroon ka ginagawang mga bagay-bagay na magaganda, but have you repented of your sins? And have you put our faith and trust in Jesus Christ alone? Ang iba nga po ay hindi po nakasunod po rito because ang nangingibabaw pa rin yung kanilang pang-sarili. Pangalawa pong punto po natin. The fear of social rejection or persecution deters some people from receiving Christ as Savior. Social rejection, mga kapatid. Para bagang kung ikaw ay maging born-again Christian, nakakahiya. Nakakahiya ang kanilang, huwag ka na mag-born again, nakakahiya yan eh. No? So, they do not like being termed as born-again Christian. Yan, mga born-against ba mga yan? No? Nakakahiya. Kaya huwag ka nang sumali dyan. Huwag ka nang sumama sa mga yan. Sapagkat hindi maganda yung mga born again na yan. Mayroon pa nga mga nagsasabi dyan na mga isa ring religious group na ang mga born again daw ay born against, may TS sa dulo. So tayo mga born again, tayo daw po yung mga born against. But kung ano man ang sabihin nila sa atin, it doesn't really matter. Sapagkat tayo po ay hindi po nahahawakan sa mga sinasabi po ng ibang tao. Ang ating pong pinahawak, kung ano ang sinasabi ng ating pong Panginoon, doon po tayo nang hawakan. We obey and follow. No? Now, for some people, ang mga iba ay hindi po sila makakakilala sa Panginoon sapagkat ang hinahanap po nila yung mga sinasabi ng tao. Nakakaya naman kung ganitong gagawin natin eh. Nakakaya naman magsabi ng amen. Nakakaya magsasabi ng ikaw ay Kristiyano. Gentlemen, brothers and sisters,
huwag po tayong mahiya sapagkat ang ating pong Panginoon na hindi po dapat ikahiya. Ang sabi po sa John 12:42, ang sinasabi po rito, "Nevertheless, many even of the authorities believed in him, but for fear of the Pharisees, they did not confess it, so that they would not be put out of the synagogue. For they love the glory that comes from man more than the glory that comes from God." So mga ito, mas concerned po sila yung sa mga sasabihin ng tao sa kanila. No? We are not supposed to be like them. No? Na ang ating pong tinitingnan ay yung mga sasabihin ng ibang tao sa atin. No. Kung ano ang tama, ayon sa banal na kasulatan, yung pong basehan po natin. The standard that we follow is not the standard of man, but the standard of God. Every time po natin pinag-uusapan niya na kung sakali man, ang ating pong panindigan, walang iba kundi ang salita po ng Panginoon, hindi po ang sinasabi ng kung sino-sino man. The only authority, walang iba kundi ang salita po ng ating pong Panginoon. Ang mga unbelievers po rito, in John 12:42 and 43, would not confess Christ because they were more concerned with their status among their peers than doing God's will. Mas concerned pa sila sa kanila pong status, no? Na sasabi nila nakakahiya kasi kung anong sasabihin ng tao. Nakakahiyang tumayo at tanggapin, sabihin sa publiko na ako po'y nagkasala, ako'y nagkamali, patawad po. Ayaw po nilang sabihin yun sapagkat maaaring magkaroon ito ng repercussion ng mga sasabihin po ng ibang tao sa kanila. And therefore, they do not confess Christ because they were concerned sa kanilang mga personal status among their peers. Among their peers. At kung sasabihin na, ay, Sunday ngayon, meron kaming service, meron kaming Bible study, para bang ang sakaya kanila ay pangit pakinggan yun. No? Ayaw nilang pakinggan yung mga ganon. Ang gusto nila ay mga weekend warrior nila na naglalaro, mga happy-happy during weekends. Kung hindi, ayaw nilang pakinggan yung mga nag-Bible study during weekends, nag-aaral ng salita ng Panginoon. So mas priority nila yung ginagawa nila during weekends, and that is for their personal gain. At ito pong mga Parisayong ito, they were the Pharisees whose love of position and the esteem of others blinded them. For they love the approval of men rather than the approval of God. Ang hanap po nila yung nagtatubs up yung mga tao sa kanila, hindi yung thumbs up ng ating pong Panginoon. So they rely on what people will say on them. Kaya nga po, these people are misguided sapagkat wala sa kanilang foundation ng salita po ng Panginoon. And therefore, para po sa atin, we continue to have faith and trust in God. No, huwag po nating pansinin ang sinasabi ng ibang tao sa atin. Ang mahalaga ko na ang approval ng Diyos para po sa atin. Yun po ang dapat mangibabaw, hindi yung sinasabi ng mga kung sino-sinong tao. Pangatlo po. Ang pangatlo ay, for some people, the things that the present world has to offer are more appealing than eternal things. So yung ibinibigay po ng mundo sa ngayon para sa ibang tao ay nagbibigay po ng mas mga bagay-bagay na kakit-akit para sa kanila than eternal things kaysa doon sa mga ibibigay po ng ating pong Panginoon. So for some people, the things that the present world has to offer are more appealing than eternal things. Now, sabi po doon sa ating pong binasa kanila, doon sa Matthew 16 to 23, yung tungkol sa mayaman na tao. This man was not willing to lose his earthly possessions in order to gain eternal relationship with Jesus. So, between Jesus Christ at sa kanyang possessions, ang taong ito ay kanya pong binigyan ng priority yung kanyang earthly possessions. Ito pong kanyang kayamanan, ito pong kanyang power, ito po yung kanyang authority. Dito sa ibabaw ng lupa, ito yung binigyan niya ng mas kalagahan kaysa sa eternal relationship with Jesus. So these people are really misguided. They are blinded by Satan to say na mas mahalaga pa ang kayamanan sa lupa kaysa sa eternal security with our Lord and Savior,
Jesus Christ. Ganon din pong sinasabi sa 2 Corinthians. Ang sabi po doon sa 2 Corinthians, as we check, so we do not lose heart, though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. For this light, momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. So, huwag po tayong mag-alala mga kapatid, ang nangyayari sa ibabaw ng lupang ito is just but temporary. Ang mahalaga po rito, yung eternal weight of glory beyond all comparison. Ang ating pong matatamong kaligtasan mga kapatid ay incomparable to anyone else. Wala na pong mas mahalaga kundi ang tinatawag pong eternal weight of glory beyond all comparison. And as we see again on verse 18, sabi po sa verse 18, as we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal. So, transient meaning, ito nga po'y pansamantala lang. Ang lahat ng bagay na nakikita natin sa ibabaw ng mundong ito, they are all but temporary. Nothing in this world is permanent. Sa lahat po ng physical na bagay sa mundong ito, all of these are temporary, transient. Ngunit ang sinasabi, but the things that are unseen are eternal. So, ang mga bagay-bagay pong physical, all of these things will be gone, will vanish. Pero ang salita po ng Panginoon will remain forever. The world will pass away, but my words will remain forever. Kailanman po hindi pwedeng mahuli ang salita ng Panginoon. It will remain as is. It was the same before, today and tomorrow it will be the same. It will never change. Kung kaya panghawakan po natin ang mga bagay-bagay na spiritual, which are eternal. Hindi po yung mga bagay-bagay na pang-physical po lamang at this present time. We do not cling to our earthly possessions. We do not. And even our own body, these are not permanent. All of these are but temporary. All of our bodies are going to decay. Now look at us. Tayo po, even you, all of us, look at ourselves. Every day of our life, we are going down physically. Kahit anong gawin natin, although we have tried to improve science, but we can never be at par with God. We can never. Hindi po magagawa ng tao, kahit na yung pong mga paggagawa ng mga scientifico na magkakaroon ng cloning, it will never be. Because only God can do it. And therefore, mga kapatid, let us not cling to the earthly possessions. At sa ating katawan, as we see it, we are decaying every day. Kahit na anong gawin po natin, even though we have tried so much to improve ourselves physically, yes, we can delay. And let us not forget that there is a target age for all of us. And that is 70 or 80. And that is by the grace and mercy of God alone. Pwedeng below 70, pwedeng 80 or more by the grace and mercy of God. So mga kapatid, panghawakan po natin ang pangako ng Panginoon, not earthly possessions, but the things that are unseen are truly eternal. Ang sabi din po sa Lucas 12:13-15, ito po yung tungkol po sa magkapatid na nag-aaway tungkol po sa kanila pong pag-aari. At sabi ng ating pong Panginoong Hesus, man, how appointed me a judge or an arbiter between you? Doon sa dalawang magkapatid na nag-aagaw sa kanilang mamanahin. No? Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, then I said to them, watch out! Be on your guard against all kinds of greed. A man's life does not consist in the abundance of his possession. So, ang tinutukoy dito ng ating pong Panginoong Hesus yung you. Plural po yung sa dalawa, yung magkapatid. Na sila nga po ay mag-ingat sapagkat ang buhay po natin is not only in the abundance of possessions. Hindi po lamang doon, and that is greed. At itong possessions pong ito pong pagnanasa po natin magkaroon ng earthly possessions, ito nga po ay covetousness. Covetousness po ito. Ibig po sabihin, we would like to have more and more. Hindi po tayo nagsasawa. Kung kaya nga po,
as defined, covetousness is an unquenchable thirst. Parang uhaw na uhaw ka for getting more and more of something we think we need in order to be truly satisfied. That is on our own mind. Hindi ako magiging masaya pag wala ako nito. Kailangan kong bumili ng ganito. Kailangan kong bumili ng ganito. Kailangan kong makapunta sa ganun. Kailangan kong magkaroon ng malaking pera. Ito nga po yung covetousness. And that is greed. And that is greed. And that is your idol. Idol mo na yan, mas mataas yan sa ating pong Panginoong Hesus. At yan nga po ang ating pong kakaingatan. Now, it may be thirst for money, or the things that money can buy, or even a thirst for position and power. At ito nga po ang mas mataas pa sa ating pong Panginoong Hesus, and that becomes our idol. And that is idolatry. Money, position, and power, if it is more than God, more than Jesus Christ, that is idolatry already. At yan nga po ang ating pong kakaingatan. Pangapat at ang panghuli. Ang sabi po ng karamihan, many people are simply resisting the Holy Spirit's attempt to lure them to faith in Christ. And this, ang sinasabi po natin na ang banal na Espiritu, ang siya nga pong nangungusap sa bawat isa po sa atin. At sila nga po yung nagre-resist, ayaw nilang tanggapin, ayaw nilang kilalanin si Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Ang isa nga po rito ay si Stephen. Kilala po natin kung sino si Stephen. Siya nga po ay binato hanggang siya nga po ay mamatay. At siya ay ang ating early leader. At ang sabi niya, to those who were about to murder him, sabi niya, you stiff-necked people with uncircumcised hearts and ears. Ibig sabihin, stiff-necked mga kapatid, matigas ang puso po nila, hardened hearts. Ang puso po nila, they reject, they do not acknowledge, they do not follow. Stiff-necked, sobrang tigas ng puso po nila. No? Because there is unwillingness. Pag ang tao nga po ay susunod, there's willingness in his heart, wala pong problema doon. Ang problema, the problem is there is unwillingness on the heart of a person na hindi niya po matanggap ang Panginoong Hesus. But if they just open their hearts, then they can accept Jesus Christ as their Lord and as their Savior. Kaya nga sabi po doon, you are just like your fathers, you always resist the Holy Spirit. No? So, sa una pa man, sinasabi po ng sila nga po, ay meron pong pag-resist sa banal na Espiritu. Tingnan po natin. Doon sa Acts 7:51. Tingnan po natin yung buong verse. You stiff-necked people, uncircumcised in hearts and ears, you always resist the Holy Spirit as your fathers did, so do you. Kung anong ginagawa ng iyong mga ninuno, ganun din ang iyong ginagawa. Na may katigasan ng puso, katigasan po ng ulo. At ang puso mo ay talagang napakatigas. Ang ganito rin po ang sinabi ni Apostle Paul sa mga gospel rejectors yung ayaw pong maniwala. At ito po ang sinabi ni Apostle Paul. Tingnan po natin doon sa Acts. So, nung nagkaroon po ng pagkakataon na nagkaroon yung appointed day for them, so nandun yung mga tao nag-ipon-ipon at nagturo po nga rito si Apostle Paul. No? At pinaliwanag po ang tungkol doon sa kaharian po ng ating pong Panginoon. At ang pamaraan ay napakaganda po naman at trying to convince them about Jesus, both from the law of Moses and from the prophets. So what happened after this? No? Naniwala ba sila? Now, tingnan po natin ang sumunod. And some were convinced. Mayroon pong na-convince nung nagtuturo po si Paul, and by what he said, but others disbelieved. So mayroon pong naniwala at mayroon pong hindi naniwala. At ayon po doon sa verse 25, and disagreeing among themselves, they departed after Paul had made one statement. Sila nga po ay nagsialisan nung sinabi ni Paul na, the Holy Spirit was right in saying to your fathers through Isaiah the prophet. At ang sabi po, go to these people and say, you will indeed hear but never understand. Kaya nga po mga taong ito na matigas ang puso, ayaw tanggapin, they will hear but they will never understand. Kung kaya po sa ating pong pangangaral
ng mga salita po ng Panginoon. Marami po nakakadinig but they do not understand. Because ang puso po nila ay nakasara. Nakasara, they do not understand. From the very start, meron na silang rejection. From the very beginning. Kahit na nadidinig nila, nakikita nila, they never understand. And you will indeed see, but never perceive. Nakikita, ngunit hindi cannot perceive. Nakikita po nila, but they do not understand. Napapakinggan, but they do not understand. At tingnan po natin sa verse 27, for these people hearts have grown dull. Wala na po ang kanila pong puso, kumbaga manhid na. And with their ears, they can barely hear yung katotohanan. And their eyes, they have closed. Nakasara po yung mata nila because they have rejected. There is unwillingness for them to listen. Lest they should see with their eyes and hear with their ears and understand with their heart and turn, and I would heal them. That is, if they will open their eyes and hear, open their hearts, ang sabi po nga po rito, I would heal them. Yan po ang sabi. At maliwanag po naman yan para po sa atin na kailangan po natin ang action po natin, ibinibigay na po sa atin ang kaligtasan. Ang ating pong gagawin when that gift is given to us is to accept that gift. And we do not reject. If we reject, then that will be our own mistake. At ang pusong matigas nga po, ay kaya pong palambutin ng Panginoon yan if you only come to repentance. Now let us come to our conclusion and life application. Una, Christ alone was a good person. Siya lang po ang good, wala na pong iba. Kaya wag na po magsabi na tayo nga po ay good. No, it is only Jesus Christ who is a good person. Good enough to earn heaven, and He gives His righteousness to those who believe in His name. So, ang sinumang sumasampalataya sa Kanya, ay binibigyan niya ng righteousness, ng kaayusan ng puso. At ang lahat ng sumasampalataya, nakikinig sa Kanya, ay hindi po mapapawalay. As long as you submit yourself unto Him. At yan nga pong sinasabi sa Romans 1:17. At itong sabi, for in it the righteousness of God is revealed from faith for faith, as it is written, the righteous shall live by faith. So tayo po ay sumasampalataya because we have our faith. Ang faith po natin mga kapatid, hindi po natin nakikita yan. We cannot see it. But God is talking to us in our own hearts. O kaya nga po, it is by faith. Hindi po natin nakikita yan. We cannot touch it, we cannot see it, but we have that faith coming from our own heart. And the righteous shall live by faith. Kung ano po ang tama na pinapangaral ng ating pong Panginoon, yun nga po ang ating pong susundin ayon po sa banal na kasulatan. The second major point po natin dito sa ating pong conclusion and life application. The only unpardonable sin today is that of continued unbelief. Unpardonable, that is rejection of the Holy Spirit. If you reject the Holy Spirit, that is unpardonable. There is no pardon for a person who dies in his rejection of Christ. Wala na pong pardon doon if you reject Him. And the Holy Spirit is at work in the world, convicting the unsaved of sin, righteousness, and judgment. So ang banal na Espiritu mga kapatid is right now convicting the world. No? Ang mga taong pong mga nakasalanan, no? Convicting the unsaved of sin, righteousness, and judgment. Ito nga po ay patuloy na nangyayari sa ngayon. But if people continues to have that unbelief, continued unbelief, then that becomes the only unpardonable sin. Ayon po sa John 16:8, and when He comes, He will convict the world concerning sin, righteousness, and judgment. So, ang magkukonvict when He comes, walang iba po kundi ang ating pong Panginoong Hesus. Concerning sin, righteousness, and judgment. Pangatlo, if a person resists that conviction, ayaw tanggapin, matigas ang puso niya, hardened hearts, and remains unrepentant, ayaw niyang magsisi sa kanyang kasalanan, ayaw niyang magpakumbaba, no? Nandun sa kanya yung pride, that sense of pride, no?
then he is choosing hell over heaven. So maliwanag lang choice niya. Gusto niya yung maluwag na daan, ayaw niya dun sa makipot na daan. At ang dulo nito ay walang iba kundi ang kamatayan. And in number 4, without faith, it is impossible to please God. Without faith, we cannot see God, but God is in our hearts as Christians. And therefore, sa atin po wala pong problema sapagkat ang object po natin dito ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesus. At ang sabi po again sa Hebrews 11:6, and without faith it is impossible to please Him, for whoever would draw near to God must believe that He exists, and that He rewards those who seek Him. At pag tayo nga po ay patuloy na sumasandal sa salita po ng Panginoon, there is that reward that is going to be given to us. There is reward, there is punishment, and there is chastisement, there is discipline. Pag tayo nga po ay isang Kristiyano, hindi po mawawala ang disiplina, ang pag-correct po sa atin, ang pagwasto po sa atin, ang pag-rebuke po sa atin. At hindi rin po mawawala ang pagbibigay po ng rewards and punishment for all. And again, in Acts 16:31, just to emphasize, ang sabi po rito, and they said, believe in the Lord Jesus, and you'll be saved, you and your household. You and your household. Maliwanag po yan para po sa atin, at tayo pong mga magulang, dala po natin ang ating buong pamilya rito when we believe in the Lord, because you and your household will be saved. Ang ama po ng tahanan ang siya pong mangunguna sa pagbabago ng kanya pong pamilya. Down the line, siya nga pong accountable sa kanya pong mga anak, sa kanya pong mga kasambahay. At yan nga po ang sinasabi po doon sa Acts 16:30 and 31. Right? Believe in the Lord Jesus and you'll be saved, you and your household. Now let's come to the last one. The last one, mga kapatid, ay there is no forgiveness for someone who dies without faith in Christ. Shall we read that one, everybody, please? Can we read that one? Shall we read that one more time? Ready, begin. There is no forgiveness for someone who dies without faith in Christ. Dito po tayo magtatapos, mga kapatid, sa ating pong pag-aaral. At ito pong ating pong pinag-aralan, why people reject Jesus Christ as their Lord and our Savior, ay tunay nga po na maging aral po sa atin. At tayo po ay magkaroon po ng patuloy na desire na maibahagi po ang magandang balita sa ating pong pamilya at saka sa ating pong mga kababayan. We are truly responsible and we are accountable sa ating pong Panginoon. And from here, let us come to our closing prayer. Tayo po ay manalangin. Our Father in heaven, salamat muli, Panginoon, for the privilege of listening to your word. Thank you, Lord, for giving us a clear understanding kung paano kami, Panginoon, on how can we relate, encourage, support, love, and pray for our families, fellow Christians, our church leaders, Panginoon, and today, our government officials, magmula po sa aming pong presidente, from the president down to the lowest government servant, at sa lahat din po, Panginoon, as we continue to pray for all the volunteers at this present national and worldwide crisis that we are facing, Panginoon. By knowing this, we humbly come into your presence for the Holy Spirit to be with us, to teach us, guide us, and allow us to continue meditating, praying, and seeking your will as we do our daily grind in this simple world. Yes, magkakaroon ng obstacles sa aming pong mga buhay, Panginoon. Ang obstacles ito may be man-made and series of natural calamities. Ang mga sakit, diseases, and disasters. Mayroon ding mga mangyayaring delay, and there will be conflict wherever.
and there will be doubts that may develop, and persecution will always be around. But we are confident, Panginoon, O God, that by your grace and mercy, love, we can overcome all. Help us, Lord, to grow in your love, that we may be able to share this love to your brethren and the rest of our countrymen. Muli, binabalik po namin sa iyo lahat ng paporit pagalang sa matamis ni pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at pagligtas, at ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen.